Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na kwento mula sa mga anino ng Quezon City? Sa Ang Anino ng Kadiliman, susubukang alamin ni Alexa ang misteryo sa likod ng mga kakaibang ikinikilos ng kanyang pinsan na si Kuya Nathan. Makakasaksi siya ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya, mga ritual na itinago ng kadiliman. Ihanda ang sarili sa isang gabi ng mga bulong at anino na baka hindi mo na makalimutan. Ang tanong, kaya mo bang harapin ang lihim ng dilim? Nakatunga nga si Alexa habang pinagmamasdan ng maaliwalas na bahay sa Quezon City na magiging pansamantalang tahanan niya. Sinalubong siya ng kanyang Tito Arnel at Tita Cecile na may ngiti sa kanilang mga labi, ngunit hindi maikakaila ang bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mata. "Kamusta ang biyahe mo, Iha?" tanong ni Tito Arnel habang tinutulungan siyang magbuhat ng mga gamit. Pagpasok sa kwarto, ipinakita ni Tita Cecile ang magiging tulugan ni Alexa. "Eto ang kama mo at eto naman ang kay Nathan," sabi niya, tinuturo ang dalawang kama sa silid. Mga gamit na nakakalat, mga libro, damit at gadget. Nagpapahiwatig na may iba pang tao ang nakatira doon. Dumating ang hapunan at kahit anong pilit ni Alexa na magpakilala at makipagkwentuhan, tahimik at walang imik si Kuya Nathan, nakatutok lamang sa kanyang pagkain. "Kumusta naman sa school, Kuya?" tanong ni Alexa, ngunit isang tango lang ang itinugon ni Kuya Nathan. Pagkatapos kumain, habang nagliligpit ng hapagkainan, may napansin si Alexa na kakaiba. Mahinang bulong mula kay Kuya Nathan na tila may kausap na hindi nakikita. Lumingon siya, ngunit wala namang ibang tao sa paligid. "Kuya, okay ka lang ba?" usisa ni Alexa, ngunit umiwas lang ng tingin si Kuya Nathan at nagpatuloy sa pagliligpit. Kinabukasan sa abalang kalsada ng Eastwood, napapalibutan sila ng naglalakihang gusali at makukulay na ilaw ng mga tindahan. Naglalakad si Alexa at Kuya Nathan at hindi maalis ni Alexa ang pagtataka sa paminsan-minsang pagtigil ni Kuya Nathan at pagtingin nito sa mga anino na tila may hinahanap o may hinihintay. Sa isang eskinita sa Cubao, biglang nagbago ang ekspresyon ni Kuya Nathan. Naging seryoso ito at tila may hinahabol. Dinala niya si Alexa sa isang lumang gusali at iniwan siya doon ng mag-isa. "Kuya, saan ka pupunta?" sigaw ni Alexa, ngunit hindi na siya nilingon ni Kuya Nathan. Nang muling magkita, hindi may pinta ang mukha ni Kuya Nathan, puno ng pagkabalisa. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Alexa, ngunit tikom ang bibig ni Kuya Nathan at hindi na muling nagsalita pa tungkol sa kanilang karanasan sa lumang gusali. Ang katahimikan ni Kuya Nathan ay nagdulot ng mas malalim na misteryo. Ano kaya ang sekreto na itinatago niya? Ang bawat hakbang ni Alexa ay tila naglalapit sa kanya sa isang nakakatakot na katotohanan na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang mahimbing ang tulog ni Kuya Nathan, hindi mapakali si Alexa. Dahan-dahan niyang nilapitan ang sketchbook na laging kasama ng kanyang pinsan. Puno ng kaba, marahan niyang binuklat ang mga pahina at doon niya nasilayan ang mga nakakabahalang imahe, mga guhit ng kakaibang nilalang at mga simbolong okulto na tila ba'y mga piraso ng isang nakakatakot na palaisipan. "Ano ba to?" bulong ni Alexa sa sarili habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mga pahinang puno ng mga ritual na hindi niya maunawaan. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, ang takot na unti-unting gumapang sa kanyang katawan. Isang gabi, hindi na nakatiis si Alexa. Sinundan niya si Kuya Nathan na palihim na bumalik sa co-working space. Nakatago sa dilim, nasaksihan niya ang isang nakakakilabot na ritual. Sa gitna ng lumang gusali, may isang nilalang na tinatawag nilang Batala ng Kadiliman at sa paligid nito ay mga tagasunod na kasama si Kuya Nathan.
Ang kanilang mga bulong at daing ay nag-echo sa tahimik na gabi. Biglang napalingon ang isa sa mga tagasunod at nakita si Alexa. May tao, sigaw nito. Walang oras na sinayang si Alexa. Tumakbo siya ng mabilis, ang kanyang puso'y kumakabog sa dibdib. Nagpapalipat-lipat siya sa mga eskinita hanggang sa makabalik sa kanilang bahay sa Quezon City. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at pagtataka. Sa sala ng kanilang bahay, halos hindi makapagsalita si Alexa sa kanyang pagkabigla. Tito, tita, may kailangan kayong malaman. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang lahat, agad siyang sinalubong ng hindi pagkapaniwala. Alexa, may lagnat ka lang. Sabi ni Tita Cecil, pinagpapawisan ang sa pag-aalala. Habang kausap ni Tito Arnel ang mga magulang ni Alexa sa telepono, ramdam ni Alexa ang pag-aalala sa kanilang mga boses. Babalik na lang muna si Alexa sa amin, sabi ng kanyang nanay. Pakiramdam ni Alexa ay siya'y nag-iisa sa kanyang laban, walang kakampi. Sa kabila ng kanyang mga pagpupumilit na ibahagi ang kanyang nakita, walang ebidensyang natagpuan ng mga pulis. Parang bula na naglaho si Kuya Nathan at ang misteryosong ritual na kanyang nasaksihan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang mga susunod na pangyayari ay magbibigay ng bagong kabanata sa kanyang buhay na puno ng mga anino ng kadiliman. Ano kaya ang mangyayari kay Alexa sa susunod na yugto ng kanyang buhay? Taon na ang lumipas mula nang maranasan ni Alexa ang mga kakilakilabot na pangyayari sa Quezon City. Bagamat nagbago na ang takbo ng kanyang buhay, ang mga alaala ng nakaraan ay patuloy na nagpapabigat sa kanyang damdamin. Sa isang tahimik na gabi, habang mahimbing ang tulog ni Alexa, napansin ng kanyang kasintahan ang kakaibang pagbulong at paggalaw niya. Alexa, anong sinasabi mo? Tanong ng kasintahan niya, pero walang malay si Alexa na parang may sariling mundo ang kanyang isipan habang natutulog. Kinabukasan, ikinuwento ng kasintahan niya ang nangyari. Para kang si Kuya Nathan kagabi, may sinasabi ka pero hindi ko maintindihan, sabi nito. Nang marinig iyon, biglang bumalik sa isip ni Alexa ang mga bulong na dati niyang narinig kay Kuya Nathan. Hindi niya mapigilang magduda sa sarili. Baka hindi lang to imahinasyon ko. Baka totoo ang lahat, bulong ni Alexa sa sarili habang kinikilabutan. Habang sinusubukan niyang magpatuloy sa buhay, hindi niya maiwasang makaramdam na may sumusunod sa kanya, isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Sa bawat bulong sa gabi at sa bawat aninong gumagalaw sa sulok ng kanyang mata, nararamdaman niya ang presensya ng bathala ng kadiliman. Hindi pa tapos ang lahat, aniya sa sarili, habang pilit niyang hinahanap ang liwanag sa gitna ng kanyang takot. Isang gabi, habang lalong lumalalim ang dilim, hindi mapigilan ni Alexa ang takot na baka ang anino ng kadiliman ay hindi na siya iiwan. Ang bawat kaluskos, ang bawat paghihip ng hangin ay nagpapaalala sa kanya na baka magpakailanman na siyang nakatali sa sumpang ito. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba at ang kanyang isipan ay hindi na mapanatag, na parabang ang kanyang nakaraan ay hindi lamang isang masamang panaginip, kundi isang bangungot na hindi na niya magisingan. Ang bawat sandali ay nagiging mas nakakabahala at tila ba ang susunod na kabanata sa buhay ni Alexa ay mas lalo pang magiging madilim at hindi matatakasan. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa mga susunod na araw? Sa huli, natutunan ni Alexa na ang dilim ay may kapangyarihang kumapit sa kaluluwa at minsan ang mga aninong nakikita natin ay may sariling buhay na hindi na natin matatakasan. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload.
At tandaan, baka sa susunod na pagdilat mo, ang anino ng kadiliman ay nasa tabi mo na. Goodbye at mag-ingat, lalo na sa dilim.